Kumusta? Ngayon, sisilipin natin yung ilang mahalagang takeaways mula sa mga appendix ng librong The Journey of Redemption. Alam mo yon, yung uncovering the quiet decisions that lead to loud transformations. Oo. Bale ang laman niyan, mga discussion questions, exercises para sa reflection, tsaka yung mga practical applications talaga. May mga to-do list pa nga eh. Tama. So, ang mission natin ngayon, himayin natin to para makuha yung mga pinaka-practical, yung talagang magagamit mo para sa sarili mong paglago, pati na rin sa leadership. Okay, simulan na natin tong paghimay. Sige. Kasi ang focus dito, di ba, hindi lang yung basta naiintindihan mo yung concept. Ang importante, paano mo siya maisasabuhay? Araw-araw. Yun nga eh. Titingnan natin kung paano ba yung mga parang ang liliit na desisyon, yung mga quiet decisions. Aha. Paano yun nagiging, pundasyon para sa malalaking pagbabago, yung loud transformations na sinasabi nila? Okay, isa agad sa Appendix 1 na parang nag-stand out para sa akin, yung pagbabago ng tingin sa evangelism. Oo. Yung shift, na imbes daw na ang focus lang ay yung bilang ng conversions, Sandula. ang tinitingnan ay yung pag-aalaga, yung unti-unting paglago sa spiritual journey ng isang tao. Tama ba? Eksakto. Tapos, ang susi raw doon, yung mga tinatawag nilang micro-decisions. Yung maliliit lang, halos di mo mapapansin na desisyon araw-araw. Naisip mo ba, kung gano'n ang approach, paano kaya mababago yung mga usual strategies natin sa pakikipag-ugnayan, no? Malaki potential nun. At alam mo, ang nakiki mas interesting pa para sa akin dito, yung pag-amina na hindi lang ito usapin ng knowledge o yung mga intellectual challenges lang. So hindi lang utak. Hindi lang. Malaki raw talaga. At madalas, hindi natin napapansin yung papel ng emotional barriers, yung mga hadlang sa damdamin natin. Okay, like, ano yun? Pwede kang magbigay ng example? Halimbawa, yung takot sa rejection o yung feeling na parang hindi ka enough. Yung mga ganun. Tapos may mga exercises nga sa Appendix 2. Oo, nakita ko yun. Parang salamin sila para makita mo yung sarili mong experiences sa leadership at kung paano yung mga emotional barriers na yun nakakaapekto hindi lang sa'yo, pati sa team mo. Gets ko. So, malinaw talaga na hindi lang siya basta teorya na nasa libro. May mga konkreto silang suggestions. Practical. Oo, yun ang maganda. Tulad ng paggamit ng coaching skills na mention din yun eh. Ayon, importante yun. Yung malalim na pakikinig. Oo, hindi yung nag-aabang ka lang ng chance mo magsalita. Tama. Tapos yung pagtatanong ng mga, makabuluhang tanong. Yung nagbubukas ng disip, hindi yung nagsasara. Applicable daw to sa pakikipag-usap sa kahit sino. Kahit anong stage ng journey nila. Totoo naman minsan isang magandang tanong lang, iba na. Takbo ng usapan, di ba? Agree ako dyan at hindi lang siya basta skill na gagamitin mo paminsang-minsan. Isipin mo yung principle na cultivating trust or pagpapalago ng tiwala. Meron silang exercise sa Appendix 3 na parang tinutulak ka na i-apply mo yon sa isang totoong challenge na hinaharap mo ngayon. Sa organization mo o sa community mo. Okay. So hindi hypothetical, talagang real-world application. Oo. Kunwari, may conflict sa team. Paano mo magagamit yung principles ng trust para masimulan yung healing? Doon pumapasok ulit yung quiet decisions Paano yon? Yung pipiliin mong makinig muna bago mag-react o yung pipiliin mong maging transparent kahit mahirap. Yun yung mga maliliit na actions na nagpapatibay ng tiwala, unti-munti. Okay. Ang ganda ng mga ideas. Pero alam mo, madalas ang challenge Ang dami nating insights, ang daming plano, pero paano natin masisigurong hindi yun hanggang dun lang? Na may mangyayari talaga? Good question. Diyan naman papasok yung ganda ng Appendix 4. Yung mga actionable to-do list exercises nila. Yung system? Oo, parang may system sila. Simple lang yung steps, pero feeling ko effective. Una, capture. Ilabas mo raw lahat ng nasa isip mo. Lahat ng tasks, ideas, malaki o maliit. Okay, brain dump, kumbaga. Parang ganun. Pangalawa, define next actions. Ito importante. Linawin mo raw kung ano ba talaga yung pinakaunang physical step na kailangan mong gawin para umusad yung bawat item. Yun. Yun yung madalas nating nalalaktawan, no? Alam natin yung project,
pero hindi malinaw yung pinakaunang gagawin. Tama ka dyan, kasi dun tayo na-overwhelm madalas eh. Tapos pangatlo, organize. Ayusin mo sila, pwedeng by context, by priority, etc. Okay. Organize? At pang-apat, na super crucial, review. Regular mong balik-tanawin at i-update yung mga listahan mo. Ay, yung review. Aminin natin, yan ang unang nakakalimutan pag naging busy na. May tip ba sila para dito mangyari? Well, malaking bagay yung disiplina talaga sa pag-review. Pero meron pa silang isang tool dun sa Appendix 4 bago pa man dumami yung nasa listahan mo. Ano yun? Tinatawag nilang priority filter, parang gatekeeper. Bago ka raw umuo sa isang bagong task or project, i-filter mo muna, tanungin mo sarili mo, naka-align ba to sa mission ko o ng team? Ano yung impact kung hindi ko to gagawin? Pwede bang i-delegate o i-defer muna? Para masabi mong hindi sa ibang bagay, para makapag-oo ka sa mas importante? Eksakto. Para maprotektahan mo yung oras at energy mo. Isa na namang quiet decision niyan na may malaking impact sa loud transformations mo later on. So kung ibuod natin lahat to para sa iyo na nakikinig, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Itong mga material na to, parang paalala sila, di ba? At practical na guide. Oo. Na yung totoong paglago, spiritual man yan, personal o sa leadership mo, hindi siya yung isang bagsakan lang yung malaking event. Hindi. Resulta siya ng yung aliliit yung sinasadyang desisyon at aksyon, araw-araw. Ito mismo yung quiet decisions na sinasabi sa libro. Na siyang nagli-lead eventually doon sa loud transformations na gusto nating makita sa buhay natin at sa mga taong pinaglilingkuran natin. Tama. Kaya siguro bilang panghuling palisipan na iihman natin sa'yo, kung iisipin mo tong mga pang-araw-araw na actions and decisions na na-discuss natin, mula sa pakikinig, pagharap sa emotional barriers, hanggang sa paggamit ng system tulad ng capture, define, organize review, tsaka yung priority filter. Paano kaya tong mga maliliit na hakbang na to, kapag naging consistent ka, makakatulong hindi lang sa mga current tasks mo ngayon? Okay. Kundi sa paghubog ng klase ng legacy o pamana na gusto mong iwan bilang isang leader at bilang isang tao. Yun siguro yung isang bagay na pwede mong pagbulay-bulayan pagkatapos nito.